Hi guys! Welcome back to my channel! Okay, konting stock and business news po muna tayo ngayon at medyo nakakalungkot po ang balita po natin sa mga kapatid po natin dyan na investors na nasa mining stocks. I'm so sorry no, pero hindi po maganda ang naging first half po ng mga mining na involved po sa nickel po, lalo na po sa nickel no. So umpisahan na po natin ang balita po no. Ayan, ang sabi po dito sa Billionario under their business section, nickel and gold woes hit Benguet corporations as profits half in the first half. Nangalahati po ang profit po ni Benguet Corporation. Ayan po no, Romualdez led Benguet Corporation. Okay, under the family ng Romualdez. Di po ako masyadong familiar po sa Benguet Corp po no, pero alam ko mining po ito kasi madalas nakikita-kita ko po ito no. Ang earnings daw po nila ay bumagsak ng half in the first 6 months of the year. Kasi po yung nickel prices po bumaba, nag-lower po, and then yung gold production po nila, kasi nickel and gold meron po sila no, yung gold production po nila humina po yung volume po no. At syempre kung mababa yung volume, syempre konti lang din ang naibenta po nila. Ayun, so based on their regulatory filing, Benguet reported a 55% drop in its net income in the first semester to just 438 million. Grabe no, for a very big corporation, for 38 million na lang kinita nila for a half year no. The second quarter proved even more challenging kasi yung earnings nila nung second quarter is just 30 million, a 94% drop. Imagine that. Kung yung first quarter pangit na, mas pangit yung second quarter, 30 million na lang. Ayun po, this downturn can be traced back to the combination of reduced nickel prices due to an oversupply from Indonesia and slackened demand from China. Okay, buting tingin po natin ito. Ang sinasabi po kasi ng mga tao, di ba, electronic vehicles na ang future, electric vehicles na, no? Electric vehicles, so ang nickel prices tataas. Pero bakit ganyan? May oversupply. Bakit gano'n? Akala ba natin pataas ng pataas ang demand pero may oversupply pala? Second po, hindi lingid po sa kaalaman po ninyo sa hindi po masyadong familiar po no. Ilang months na po ito no, or even may year na ba to, or ilang months na po na mahina po ang demand ng China, mahina po ang negosyo sa China, mahina po economy po nila. Kaya po yung mga demand po na yan, ng mga minerals po na yan, humina po ang pag-angkat po nila. Hindi ko po alam kung bakit mahina pa rin po ang China. Siguro po dahil mataas ang interest rate sa US, sa Europe, at siguro konti lang ang demand no, na mag-manufacture sila. Baka po, speculation ko lang po, pero ang fact is mahina po economy nila, mas mahina ang demand nila na mag-angkat sa atin ng nickel and gold. Alright. So Benguet's revenue from January to June fell to 1.6 billion. Mula saan? Mula sa 2.7 billion noong first half of 2022. The company managed to offload a total of 11 consignment. 11 consignment this year. Last year ilan? 16 shipment. This year, 586,000 tons. Last year, 851,000 tons. Ang laki po ng difference po. At ito po, yun, tingnan niyo po ito no. Tingnan niyo po mabuti guys no. Ang average nickel ore stood at $38 per ton ng end of June no, $38. Magkano last year? 47, halos 48 no. Kung mamata-matahin po natin ito, parang bumagsak po ng 25% from last year's prices. Ayun po, nakakalungkot po. I'm sorry to give this news po no, pero ganun po talaga. Kailangan po natin pag-aralan din po ito para matuto po tayo no. Ayan, despite these challenges, may pampalubag loob pa to. The silver lining in the form of 27% reduction in cost and operating expenses. Okay, wala tayong pakialam dyan. Okay, syempre yung earnings bumagsak no? Pampalubag loob medyo negligible naman yata to no? Alright, so tingnan na lang po natin ang price po ng nickel sa world market. Makikita nyo po no, 2023 may taas po siya. 2023 pero nung end of 2022 mataas po siya. Pero nung pumasok na po yung 2023, na po dire-diretso na pong humina, bumaba
pababa. Kitang-kita niyo po sa graph, oh. Pababa ng pababa po, no? Ayan, pababa ng pababa ang presyo po ng nickel sa world market. Ayan, no? And gusto ko lang po i-share po sa inyo, guys. I-share ko po. Hindi ko po pinipintasan ang mining companies. Wala po kong anything against sa mining companies. Sinishare ko lang po sa inyo. Kasi po, marami po akong nababasa tungkol sa mga legendary investor, mga celebrity investor. Pangalawa, mga hindi celebrity investor, mga podcaster, no? Mga YouTuber din, no? Sa ibang bansa, nakikinig din po ako. Ang value investing community po talaga, umiiwas po talaga yan sa mining companies. Ganyan po talaga. Nakikinig po talaga, nagbabasa po ako sa kanila, iniiwasan po nila ang mining companies. Sinishare ko lang po sa inyo. Again, hindi ko po sinasabing pangit. And also, hindi rin nila sinasabing pangit. Ina-avoid lang po nila. Bakit? Kasi po, ang prices ng minerals are hard to predict. Kasi po yung presyo ng mineral ngayon mataas, bukas mahal. Then pababa, minsan mataas, minsan mababa, minsan months lang, minsan weeks lang. Ang lakas mag-fluctuate, ang lakas ng volatility. And then kasama po ng volatility, nadadamay po yung revenues and income. Kaya po ang hirap-hirap pong i-predict. Pati yung income po natin, ang hirap pong i-predict. Unlike po yung mga traditional businesses, hindi po ganong kalakas yung volatility po nila. Hindi ganun. Halimbawa, ketchup. Kung bababa po yung demand sa ketchup, hindi po basta-basta. O yung presyo po ng ketchup sa supermarket, hindi po magalaw po yung ketchup. Diba? Imagine niyo po yung ketchup, diba? Pag bumibili ka ng ketchup, magkano ba ang ketchup? 30 pesos, diba? Hindi ganun kalakas mag-fluctuate ang presyo ng ketchup. Pero yung minerals po, ang lakas po talaga mag-fluctuate po niyan, no? Alright. So, yun. So, ang sabi po nila, ito po, gusto ko lang po i-highlight po sa inyo, no? Sabi po kasi nila, electric vehicles na po kasi by 2035, bawal na po magbenta ng diesel, ng gas na sasakyan sa Europe, kung hindi po ako nagkakamali, no? Lahat po, by 2035, lahat ng new cars na ibebenta, dapat electric vehicles na po. So, ang estimate po ng mga analysts, mataas ang nickel prices, aangat, lilipad talaga for the next years to come kasi dyan na po papunta lahat ng kotse magiging electric vehicle na po kasi batas yan batas po yan at baka sumunod na po yung iba't ibang country, US, diba, Japan, ganyan, no? Baka magsunuran na po yan, tumaas po, puro electric vehicle. Siyempre kailangan ng nickel yan para sa battery. So ang prediction po talaga ay mataas ang nickel, tataas ang nickel prices. Bakit nagkaroon ng oversupply sa world market, no? O again, hindi ko po pinipintasan ng nickel. Sinasabi ko lang po sa inyo, sinishare ko lang po sa inyo kung gaano kahirap. Yun lang ang point ko, mahirap siyang ma-predict. Kasi ang prediction nila, pataas ang ang demand sa nickel pero may oversupply. Paano nangyari yun? Ganon po siya kahirap na minsan mababaliw ka po sa kakaisip. Kaya ang ginagawa po ng mga value investor, naghahanap na lang sila ng iba kaysa ipilit mo pa yung sarili mo dyan, no? Alright. No, pag-usapan natin yung financials ng Benguet Corporation. Ayan, makikita po ninyo, no? First half last year, 156 ang kinita po nila per share. 1 peso and 56 centavos. And then first half of this year, 0.7 na lang ang kinita po nila, no? At yung ano po ngayon, yung second quarter po, 0.05 lang per share, oh. From last year, 0.89. Ang laki po talaga na ibinaksak. 90+% po yan. 90% ang ibinagsak po. Nakakalungkot po, no? Ayan. And then tingnan po natin si Nickel Asia. Nickel Asia po, no? Kasi nickel din yan Humina din po. From 28 cents na kinita nila last year per share, naging 13 cents na lang, no? And for the quarter, second quarter, 20 cents last year, 6 cents po ngayon. Ang laki din po ng ibinaba. Nangalahati din po, more than half pa nga po, no? Ang laki po ng ibinaba po. Yan, kitang-kita po nyo. From 28 cents, naging 13 cents po, no? Parang ganun po, no? So medyo nakakalungkot po, no? Ang mga balita po, no? Alright. So, in my opinion po, mining business po are great. Maganda naman po ang mining business. Bakit? Kasi in good times po, pag maganda ang panahon, they produce so much profit, so much cash flows for just very, very little capital. Ganyan po kaganda ang mga mining business po kasi konti lang yung capital niyan. Ang dami po niyan kung mag-produce ng cash kapag maganda ang panahon, pag mataas ang demand at mahal ang presyo ng mineral sa world market. Maraming free cash flow po yan. At ang sarap-sarap po ng dividends po yan. Ang lakas po mamigay ng dividends po talaga yan. Totoo po yan. Kaso po, hirap pong i-predict. Mahirap po talagang i-predict. Kaya po ako personally po, nakikinig po talaga ako sa mga value investors na pinanonood ko. Siyempre, pinanonood ko, disundin ko na lang din.
Nakikinig tapos ayaw mo naman sundin, no? Useless. Kaya nakikinig na hindi na po ako nag-invest sa mining kasi natatakot din po ako kasi kung sila na mga celebrity investor hindi nag-invest sa ganyan, paano ba ako magkakaroon ng lakas ng loob? Mere mortal lang ako, no? Isa lang akong gwapo na YouTuber dito. Syempre, baka hindi kayanin ng powers po natin yan, no? Alright. Ayan, pero on another end, pag maganda po no ang nangyayari, pag mataas ang minerals, mataas ang demand, parang masarap sakyan po ito, no? Kasi may pagka-cyclical, no? Pag pabangon siya, parang masarap sakyan, no? Sa tingin. Sakay lang naman tayo saglit kahit ilang buwan lang, di ba? Para naman tayo, makatiba-tiba tayo ng capital appreciation tsaka ng dividends. Ewan ko, pero ang hirap mag-decide po, no? Ayun, no? So kayo po, bahala po kayo kung gusto po ninyo mag-invest sa mining, no? Wala po kung anything against po, no? Wala pong tama o mali, no? Kung saan ka happy, masaya po ako para sa inyo. Kung saan nyo gusto mag-invest, masaya po ako sa inyo. Kung gusto nyo mag-REIT kayo. Gusto nyo mag-mining kayo. Kung gusto nyo, saan nyo gusto mag-invest, utilities, food, ganyan, manufacturing, wala. Masaya po ako para po sa inyong lahat. At wish ko po kayo na maging successful kayo sa inyong investing, no? Salamat po. Lahat po ito yung opinion ko lang po. Ako po isang amateur investor lang po. Hindi po ito financial advice. Hindi po ito investing advice. Do your own due diligence po. Maraming salamat po. Good night. Bye-bye.